Ayaw buksan. Ingat ka. Siguro na misplace niya. Okay, bye-bye. Nakita ka na halos madalang naman yung patak ng snow. Kasi inayos ko na yung mga gamit ng anak ko. Mabalik na siya sa school niya, sa dorm niya, at pasok niya na kinabukasan. At ito yung mga babaunin niya mga boss. At konting panahon na lang na mag-graduate na siya eh. Kaya tis-tis muna kami. Ito yung mga dadali niya. Ayan. Tapos siomay. Paborito niya yan eh. Ito ensimada. Tapos kanin. At gravy. Ginawan ko siya. Tapos yan, menudo. Ayan ang ipapadala namin sa kanya. At inayos niya na yung mga gamit niya. Siya nag-aayos yan eh. Ayan. At mauwi lang siya dito Sabado, Linggo. Friday ng gabi, nabiyahe na siya. At ganun talaga. Nag-iisa naming anak yan. At kaya nasanay na rin kami na siya ay laging wala. Ayan, dahil siya ay nag-aaral. Palapit lang naman dito yun. Kung nakasibibigay sa vlog ko, doon tayo namimili ng mga pagkain natin. Grocery. At ngayong taon na to, konting buwan na lang, graduate na siya. Kaya masaya kami para sa kanya. Kasi itong pinili niyang kurso, ito talaga yung gusto niya. Kaya sabi niya sa amin na konting tiis na lang at gagraduate na ako. Kami naman hindi kami nagmamadali na siya ay magtrabaho. Ang importante sa amin, lalo na sa akin, ay yung nakapag-aral siya ng college. Kasi alam niyo naman, di ba? Pagdating sa usapin ng edukasyon, napakahalaga sa akin yan. Di bali, halos konti lang ang ipon namin, panapat lang. Basta siya makapag-aaral ng college. Mahalaga sa akin yung mga boss. Dahil alam niyo na, hindi ako nakapag-college at buong pamilya namin sa side ko hindi nag-aral ng college. Puro high school kami. Kaya ito talaga yung pinursige ko na makapagpatapos ng kolehiyo. At masayang masaya ako. Nga lang yung panahon natin, oh. Pumapatak ang snow.
Ayaw buksan. Ingat ka. Yun, nakita niya na yung phone niya. Pinaring ko eh. Siguro na misplace niya. Okay, bye-bye. Ngayon naman mga boss, ayun pala. Pinapanood ko pa rin yung sa mga pag-aalaga ng mga manok. Ayan. Free-range chicken farming. Yan. Nakakatuwa. At nakaka-excite na sana sa araw magkaroon din ako ng ganung inaalaga ang mga manok. At kumikita kahit konti, di ba? Yung araw-araw nakita, malaking bagay yon. Halimbawa, kumita ka ng mga, sabihin natin tubo na siya, labas na yung papuhunan. Kumita ka ng mga malinis na 500 sa araw. Napakalaking tulong nun mga boss. Oo. 500 times nyo sa isang buwan. Diba? Malinis na yon, neto na yon, labas na yung pakain ng manok, tubig, at kuryente, labas na yon. Kapag hindi ganun karami yung manok na aalagaan mo, kung mga 100, pero marami na yun kasi nakita ko yung sinusubaybayan ko, 100 yung alaga niyang 100 heads na free-range chicken. Lahat yun puro paitlogin. Ayaw niya nung nagsimula siya, binili niya na yun na malapit ng mga itlog. Isang buwan na lang yata o ilang weeks na lang, iitlog na siya. So, yun yung gusto niya sa pag-aalaga. Ayaw niya nung magpapapisa ng itlog. Ayaw niya nun. Gusto niya yung haharvest lang siya ng itlog tapos inaibibenta niya. Medyo may kamahalan kasi yung sinusubaybayan ko, 100 heads na free-range chicken, yung kulay brown, namuhunan siya ng 70,000. Na yun, ready na yun, mangingitlog na yun. Ilang weeks lang nung binili niya. So nakaka-excite, pero syempre malaking pera yun, di ba? 70,000. Hindi pa kasali yung pambili ng feeds or yung anong klaseng patuka. Kasi ang ginagamit niya kasi is organic, pero nagpipids pa rin siya. Pero mas lamang yung organic. So doon naman sa organic, syempre, kung wala kang nakukuha sa kapaligiran mo, syempre bibili ka rin nun ng mga ibang gulay, prutas. Hindi maselan alagaan yung free-range chicken kasi native siya eh. Ang pagkakaalam ko parang meron ako nakikita yan dito sa Canada eh, mga free-range chicken. Ang natatandaan ko, yung isa naming kababayan dito, may alaga siya, siguro mga 2 piraso yata. Nangingitlog daw, pinapakain niya ng bukod dun sa binibili niyang pakain talaga ng manok, pinapakain niya ng mga prutas at nangingitlog. Ayun. Naalala ko yung ganong kulay, napapanood ko sa Pilipinas. Sabi ko, native kasi halos organic yung kinakain niya. Nakakatuwa at nakaka-excite, di ba? Na sabi ko, soon, ako naman yung mag-aalaga. Sana. Di ba? Kung mangyari, di salamat. Kung hindi, okay lang naman. Ngayon mga boss, at umalis yung aking anak, magluluto naman ako ng ulam para sa amin ni Mayora. Lutuin ko ito mamaya mga boss. Meron ako dito nakato. Pork igado. Ayan. Ayan ang ating pork igado. Malapit na daw sa Dawson yung anak ko mga boss. Malapit na dun sa kanyang tinitirhan.
Siguro nakapag-text sa akin yung baka nagpagasolina. Ha? Balikan natin ulit ito mga boss. Maya lang. Oh naku. Lumalakas yung patak ng stove. Kanina konti lang. Pinakita ko sa inyo. Pero ngayon nagdadire-diretso na siya. Lagay na natin yung ating carrots mga boss. Wala akong ibang rekatong na ilagay dito. Alamig kasi carrots lang yung available ko. Yun lang ilagay ko. Pati halos wala na kaming stock na pagkain sa day of the Mrs. Miyerkules o Huwebes, mamili kami ng pagkain. Hininaan ko na yan mga boss. Igado ni Boss J mga boss. Patayin na natin at baka tuloy yung pang maigay yung sabaw mga boss.